Okay, hello guys. Ipapakita ko lang dito kung paano kami maglagay ng ilaw sa Honda Click na 125 or 150. Same setup lang naman po yung ginagamit namin dito. Dahil meron tayong plug and play na harness. Ipapakita ko lang muna kung paano namin inilalagay yung ilaw na mini driving light dito sa ilalim ng headlight. Ganyan yung kanyang itsura. Nilalagyan lang natin to ng maliit na flat bar. Dito makikita nyo na stainless na flat bar yung ginamit natin dito. Nilagyan na rin natin ito ng cable tie para hindi magalaw yung ating cables. At dito naman sa kabila makikita nyo na wala pa yung ilaw para mas ma-visualize nyo na maayos kung paano ikinakabit yung ilaw dito sa ilalim ng headlight. Yung haba naman ng ating flat bar ay nasa 60 mm. Kitang-kita nyo naman na saktong-sakto lang yung haba ng ating flat bar para magkaroon pa ng space dito sa gilid or dito sa ilalim ng headlight. Ito na yung itsura pag nakakabit na yung dalawa nating ilaw. Kung mapapansin nyo talaga, saktong-sakto lang yung clearance na nandito or meron ito. Dahil pag mas humaba pa yung ating flat bar dito ay sasabit na ito sa ating tapalodo. Kaya tamang-tama lang po yung haba na 60 mm. Ito naman yung placement natin ng ating tatlong relay. Tatlong relay yung ginagamit natin dito sa ating plug and play na wiring harness. Meron din itong plug and play connectors. Ito ay para sa 3-way switch, sa passing light at saka doon sa ating MDL. Ito naman yung ballast ng ating MDL. Dito natin ito ilalagay sa may bandang gitna. Dahil may espasyo dito na hindi naman masyadong kailangan. At saka, saktong-sakto dito yung ballast ng ating MDL. Medyo lalagyan lang natin ng konting foam sa gilid dahil may konti itong allowance or clearance. Hindi ako naglalagay ng tape dito sa ballast dahil umiinit din po ito sa matagalang gamit ng ating ilaw. Mas maganda yung ganitong open para nakakahinga yung ating ballast. Ito naman yung end connection ng ating ballast. Ito yung ikakabit natin dito sa ating wiring harness. Plug and play yung connections. Ibig sabihin isusuksok mo na lang ito sa kanyang mga sockets. Alam nyo ba na napakalaki ng advantage kapag naka-plug and play ang setup ng inyong mga wirings? Dahil pag meron kang maintenance na gagawin sa iyong motor ay wala ka nang kailangang putulin pa. Uhugutin mo na lang ito at ibabalik pagkatapos ng iyong maintenance. Dito naman natin sa ilalim pinadaan yung ating wiring harness. Dito sa gilid at papunta pataas. Ito yung linya na papunta sa battery. At lumabas naman ito dito sa may fuse. Kung mapapansin ninyo, yung ating wiring harness ay naka-connector din. Dahil hindi magkakasya doon sa maliit na espasyo kapag nilagyan na agad natin ito ng fuse. Dito nakakabit na yung ating fuse, saka yung ating add circuit fuse. Ibig sabihin nito yung ACC natin ay meron ding fuse na sarili. Ito yung kanyang itsura. Ito yung ating add circuit fuse. Yung unang fuse nito ay para sa existing na nandun sa socket. At yung pangalawa naman ay para sa ating ACC line. Dahil kailangan nating maging sigurado dito sa ating wiring. Kaya may fuse yung ating mga kinakabitan. Ito na yung itsura ng wiring dito sa may battery. Kung mapapansin ninyo, yung fuse natin ay nakasiksik doon sa may ilalim ng negative. Hindi kasi ito pwede dito sa ibabaw ng battery dahil hindi magsasarado ng maigi yung cover nito.
Ito naman yung kable ng ating mini driving light. Iikot lang natin ito dito sa may bandang ibabaw. At isusuot naman dito sa may bandang gitna. Yan ang magiging itsura ng ating kable, ng ating ilaw. Dito nakakabit na yung kable ng ilaw dito sa ating MDL. Yan yung itsura ng ating kable. Kaya natin ito sa gitna nilagay ay para madali itong hatakin paitaas. Dahil kung hindi natin hahatakin paitaas yung ating kable ay maaari itong sumabit dito sa kanyang T-post. Kitang-kita nyo naman na maliit lang yung espasyo dito sa ilalim kaya kailangang hatakin paitaas yung kable at kailangang i-cable tie ito dito sa ibabaw para hindi ito lumaylay sa ilalim. Yan yung tamang paraan ng paglalagay ng kable ng ilaw dito sa ating Honda Click. Makikita nyo dito na naka-cable tie na lahat yung ating mga wirings. At iti-testing natin ito sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot ng manubela. Baka kasi may nahahatak na kable. Dahil pag nahahatak yung ating kable ay maaari itong mahugot dito sa ating connectors. Kaya dapat ay nakasagad yung higit ng ating manubela. At i-check natin kung may play ito. Para makita natin na walang banat na wiring dito sa ating harness. Makikita nyo naman dito kung gaano lang kalaki yung clearance ng ating ilaw sa ibabaw o sa tapalodo ng ating motor. Kung mapapansin ninyo, halos nasa 5mm na lang. 5mm na lang yung clearance dito. Napakaliit na kung tutuusin, kaya kailangan ay hindi magkakamali at saktong-sakto lang yung ilalagay nating bracket. Dahil pag humaba ito, ay aabot na ito sa tapalodo. At pag umiksi naman ito, ay masyado itong sasagad sa mga gilid nito. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at Happy New Year sa inyo pong lahat.